So, pagpapatuloy natin yung uh, series natin sa The Gospel Mystery of Sanctification ni Walter Marshall. Okay, so pili ko lang ulit itong libro. Ito yung libro na binabasa ko, The Gospel Mystery. Hindi ito yung original na libro, it's an edited version or modernized version. And ang intention nito ay para mag-focus dun sa mga 5 key chapters ng book na ito, ng book ni Walter Marshall. So naka-summarize form siya, and at the same time isa-summarize ko pa, no? So dito tayo nagfo-focus tayo sa isang chapter, particularly chapter 2 ng itong book na ito. So ang purpose talaga ng ating pag-aaral is yung matutunan natin ano yung holiness, ano yung ibig sabihin ng kabanalan. So naintindihan natin na yung holiness, yan din yung salita ng sanctification, or sanctification meaning yung paghihiwalay. Sanctification is meaning to be separated, to be distinct, or yun din yung ginagamit na word ng saint, no? Pag sinabing separate, ibig sabihin separation from darkness, from corruption, from God's law sa man's law, no? So lahat tayo ay meron basic na understanding na kailangan natin ng kabanalan. At dahil ito ang ating Panginoon mismo ay banal or holy. Ngayon, ang tanong lang doon is paano tayo maging holy. Ngayon, meron yung tinatawag na kalakasan natin. Binigyan tayo ng Panginoon na dalawang uri ng kalakasan. Yung una, yung kalakasan na galing sa sarili natin. Yung pangalawa, yung kalakasan na galing kay Kristo. So, ang tinuturo sa madaling salita, ang tinuturo ng Biblia na ang kalakasan na kailangan natin gamitin ay yung kalakasan na galing kay Kristo. Doon lamang natin makukuha o magaganap ang buhay ng pagkabanal or holy. So pag sinabing holy, ibig sabihin napapamuhay natin yung law ng Panginoon, kasi nga galing kay Kristo ito. Sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin ng kalakasan patungkol sa kabanalan ay manggagaling kay Kristo. Pero hindi natin magagawa yun kung nakikita natin na meron pa rin pag-asa ang ating kalakasan, or meron pa rin worth sa ating kalakasan na pwede nating asahan. So ang tinuturo sa ating Biblia, sa ating turong Kristyanismo is wala tayong sariling lakas. Or sa theological term, ang tinatawag doon, total depravity. Pag sabing total depravity, ibig sabihin, ang sinasabi doon, ang buong sistema ng ating nilalaman ay kadumihan, ay kasalanan. Yan yung isang bagay na mahirap tanggapin ng mga tao. Pero at the same time, yan din ang isang foundation or isang mahalagang katuruan na kailangan natin para lalo tayong kumapit doon sa kalakasan ni Kristo. So the more natin nakikita na makasalanan tayo, the more nagiging madali sa atin na bitawan ng ating sariling lakas para kumapit sa kalakasan ni Kristo.
So, pinuproof sa Bible na tayo ay makasalanan. Alam natin yun. Pero anong ibig sabihin ng makasalanan? Ang iniisip ng iba, ang makasalanan ay walang perpekto or hindi kayang isunod yung 10 utos sa buong buhay. Siguro, nung bata, matigas ulo, ganon. Tapos nung tumanda, tumino na, ganon. So, wala pa rin perpekto. Pero hindi yun ibig sabihin ng makasalanan. Even though, pwede din, no? But it means more than that. It means na tayo ay by nature galit sa Panginoon. By nature, hindi natin hinahanap ang Panginoon. Kung hinahanap man natin ang Panginoon, sa tingin natin hinahanap, ay kadalasan hinahanap natin para sa ating sariling glory, para sa ating sariling preference, or para sa ating sariling convenience. In other words, sa terms natin ang paghahanap. Pero hindi pwede. Kasi ang naglikha sa atin ay ang Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, ang terms niya dapat ang masunod. Ibig sabihin, ang paghanap natin sa Kanya ay ayon din sa Kanyang terms. Hindi pwede sa sarili nating rule. Kasi siya yung lumikha sa atin. No? So, iba yung meaning ng paghahanap sa Diyos. No? Pwedeng maging dalawang ibig sabihin. Either naghahanap tayo sa Diyos na para sa Kanyang kalwalhatian or sa Kanyang kaharian, or either naghahanap tayo sa Diyos para sa ating sariling preference. Now, by nature, sa atin, pinanganak tayo na hanapin ang Panginoon Diyos para sa ating preference. At yun, doon pa lang ay nagmamanifest na yung pagiging makasarili natin. Na wala tayong pakialam sa Panginoon Diyos or sa Kanyang kaluhatian or sa Kanyang kagustuhan or sa Kanyang imahe na mag-manifest dito. Wala tayong pakialam. So doon pa lang nagkakaroon na tayo ng idea na iba yung terms or iba yung motivation natin sa paghanap sa Diyos. So yun sa paghanap natin sa Diyos, doon pa lang nakikita natin yung pagiging corrupt ng ating puso o yung total depravity. No? So dahil doon sa ating corrupt na nature natin, ay lumalayo sa mga masasamang bagay ng paghahanap. So dahil iba ang tingin ko sa Diyos, dahil hindi ayon sa kanyang terms, ang nangyayari, gumagawa na ako ng Diyos ayon sa aking sarili kong imahe. So bumabaliktad ngayon. So ngayon, ang tingin ko sa Diyos, siya ngayon ang aking Santa Claus. Siya ngayon ang aking pwedeng kabiro-biro o barkada or taga-bigay lang ng comfort sa akin and so on and so forth. Maaring tama rin yun, pero ang nagiging mali is yung pinakapundasyon, which is ang kanyang glory dapat manguna, hindi yung ating sariling glory. So, kadalasan, hindi natin naunawaan yun. And that's understandable. Dahil hindi yan nasa nature natin. Hindi yan yung lengguwahe ng karaniwan na tao. So dito pala nagkakaroon tayo ng idea na hindi natin kayang asahan ang sarili natin lakas para hanapin ang Diyos. Kasi even sa ating sariling puso, corrupt na. So ito yung, pupunta tayo sa Ephesians chapter 2 verse 1. Ang sinasabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 1, you were dead in trespasses and sins. Okay? You were dead. So, pag sinabing dead in trespasses and sins, ibig sabihin,
wala tayong kakayahan, wala tayong idea or alam or concept ng buhay na galing sa Panginoon. Wala tayong idea. Parang isang tao na patay, no? Mukha siyang nakahiga lang, mukha siyang tulog. Subukan nating itusok ng karayong yung paa niya. Baka umaray. Aaray ba? Hindi. Kahit na ano yung tusok mo, sa mata natin mukhang masakit, pero wala siyang nararamdaman. Hindi nga siya nakakaisip eh. Pag ang patay ay wala. Nandyan lang yung katawan pero wala siyang konsepto, wala siyang nare-realize, wala siyang progress ng pag-iisip or nararamdaman. Patay siya. So, ang description sa atin ng Biblia is ganun tayo. Kahit na ano yung basahin natin ng Biblia, dahil patay tayo, hindi natin nararamdaman. That's the reason why na marami din mga kalamidad na nangyayari. Na paulit-ulit napaparating ng kalamidad ang Panginoon. Pero nakikita natin pagkatapos ng kalamidad, balik na naman sa buhay ng makasalanan or baka naging worse, mga ganon. So, hindi natututo. Nakikita natin, hindi sila nagsisisi, hindi sila nahihiya sa Panginoon, hindi nila nare-recognize na ang buhay ay hawak ng Panginoon, and so on and so forth. At yun, ganyang klaseng realization, throughout history, paulit-ulit. So hindi lang matigas ang ulo ng tao, pero paulit-ulit from one generation to another, it has been proven from Adam's time hanggang ngayon na tayo ay talagang patay. Patay tayo sa mga kabuhayan ng Panginoon. So, yan yung purpose bakit binigay ng Panginoon yung kanyang law or 10 Commandments. Parang sinasabi niya na, okay, so ito yung law at para magkaroon ka ng buhay, gagawin mo itong law, susundan mo ito. Ngayon, sa Old Testament, makita natin na ang mga tao, ang mga Israelite, hindi nila kayang sundan yung law. Pagkatapos na bigay yung law, kagad-agad gumawa sila ng sarili nilang idolo, tapos nagreklamo sila, and so on and so forth. And it has been going on for 40 years. And even after the 40 years, ang dami ng mga namatay, nakapasok na sila sa Promised Land, sa Canaan, matigas pa rin ang ulo, nagre-rebelde pa rin. Hanggang sa Book of Malachi, ang pinakahuli-hulihan ng Old Testament, ang titigas pa rin ng ulo ng mga bayan Israel. Even though na binigay na ng Panginoon sa kanila yung law or ang tinatawag diyan yung oracles. Ibig sabihin, kumpara sa mga ibang lahi, sila lang ang binigay or ni-reveal ng Panginoon ang kanyang mensahe, ang kanyang law, ang kanyang commandment, ang kanyang rule, ang kanyang kagustuhan. Ibig sabihin, pinakilala na niya ang lahat ng kailangan ng isang tao doon sa bayang Israel. And yet, nagkasala pa rin. So pag sinabing pinakilala niya ang sarili niya, hindi lang ang kanyang law, pati na rin ang kanyang kabutihan, ang kanyang haba ng pasensya, ang kanyang nakakatakot na galit, lahat pinakita na niya. And yet, hindi pa rin nagkaroon ng takot. To the point na pagdating ni Kristo, ang sarili niyang tao, mga Hudyo, na dapat alam nila ito, kilala nila ang Diyos. Instead, hindi pa nila nakilala si Kristo, pinatay pa si Kristo. So doon nakita na proof na we are all dead in sin. So kung ang lesson doon, kung ang bayan Israel for the past 4,000 years, no, nag-prove ng kanilang katigasan ng puso, pinatay pa si Kristo, tapos ni-reveal ng Panginoon sa kanya sa kanila ang kanyang kabutihan, and yet nagkasala, and how much more tayo na hindi natin alam nga yung Old Testament.
o hindi natin alam yung New Testament. Hindi natin alam yun. How much more tayo? Ano yung tanging pag-asa natin? So, pinapakita ng Biblia na kahit sa pinakamalapit sa kalangitan ng Panginoon, makasalanan pa rin. Yun yung ibig sabihin ng dead in trespasses and sin. Na hindi kahit na anong gawin natin, bumili tayo ng napakadaming libro, mag-enroll tayo ng maraming Bible class, kahit aralin natin yung lengguaheng Greek or Hebrew, makita natin mga miracles ng Panginoon, hindi yan ang solusyon. Ang pinapakita ng Panginoon, again, doon sa dalawang kalakasan or dalawang strength na meron natin, is yung isang strength ng tao ang hindi natin pwedeng asahan. Kasi yung strength na yon ay strength ng patay. You are dead in trespasses and sins. You are dead. Hindi ka makaramdam, hindi ka makasimpatya, hindi ka makaisip, hindi ka magkaroon ng progress. In other words, walang buhay. At pag walang buhay, hindi ka nagkakaroon ng pagmamahal, hindi ka nagkakaroon ng faith, hindi ka nagkakaroon ng hope, hindi ka nagkakaroon ng pasensya, hindi ka nagkakaroon ng fruitfulness. Which is yun yung tanging kailangan ng Panginoon, kaya niya ginawa ang tao. Gumawa siya ng tao para ma-enjoy niya yung fruitfulness. Ano yun? Na mag-reflect yung imahe ng Panginoon sa tao. So, ang purpose ng Panginoon, yun yung isang mahalaga, no? Pag sabi yung law o yung commandment, nagkakaroon tayo ng idea na yun rin yung purpose. No? So, hindi lang ito yung parang tsamba lang, ganon, ay na-aksidente lang, nakagawa ko ng tao, oops. Hindi yung ganon. Talagang meron siyang design, meron siyang sadya, meron siyang objective, meron siyang plano. At ang plano niya para magbunga. No? Parang si Lynn, no? So, nagtatanim-tanim siya. Excited siya magtanim. Hindi siya nagtatanim para makita lang na maganda yung mga ang ganda ng lupa o bato o yung mga tanim. Hindi. Nagtatanim siya para makain natin lahat. Yan yung fruitfulness. So, ganun din ang Panginoon. Ginawa niya ang tao para ma-enjoy niya yung tinabaho niya. Yan yung nature niya. So ngayon, makita natin na hindi natin kaya dahil patay nga tayo. So, kaya niya pinapunta si Kristo. No? Na para the more natin makita ang ating kahinaan, ang ating kamatayan, the more natin nakikita na ang tanging pag-asa lang natin ay naki Kristo. Ibig sabihin, hindi natin kayang sundan ang 10 utos or ang pamumuhay ng holiness or ang buhay ng Panginoon sa sariling lakas. Kasi sa atin, patay tayo eh. Wala yung buhay sa atin. Ang tanging buhay lang na makukuha natin ay kay Kristo lang. I am the way, the truth, and the life. So, pag sinabing life, ibig sabihin si Kristo ang pundasyon natin. So, parang binhi or parang pag tayo ay baby, nasa tiyan tayo ng magulang natin, ng nanay, no? Nagkaroon ng buhay yun. And simula doon, lumaki, kumakain, naglalakad, nagtatrabaho, nag-aaral. So, tuloy-tuloy na, no? Nag-grow. Whether lumaki ang kanyang impluwensya or maliit, meron siyang growth. Meron siyang progress. Physically, mentally, spiritually, psychologically, may progress. May experience, nasusugatan, gumagaling, lumalakas, humihina minsan, nagkakasakit, and so on and so forth. So, yan ang epekto
ng buhay. So, ang buhay ng Kristyanismo ay ganun din. Dahil ang buhay natin ay parang nga dun sa baby, no? Pag nasimula yon, meron progress. So, ang ating buhay din ay dapat nakikristo. So, kinakailangan sa atin, makita natin na hindi natin kaya. We are dead in trespasses and sins. Sige. Silipin din natin ulit sa John chapter 15. Sa John chapter 15, sabi dito, John chapter 15 verse 4. Sabi dito, abide in me. So, anong sasalita dito? Si Jesus Christ. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, ganun kahalaga. So, ang tanging foundation, no, or ang katotohanan na bago tayo pumasok sa pamumuhay ng holiness, kinakailangan makita una natin na hindi natin kaya. Napatay tayo. Kailangan makita natin na ang tanging paraan lang pamuhay yung holiness is yung dependence kay Kristo. Pero hindi tayo magde-depend kay Kristo kung hindi natin na-realize o nakikita ang kabulok o pagkamatay ng ating spiritual condition. So, paano natin malaman na patay tayo? No? So, doon pa lang sa idea na pag sinabing pagmamahal sa Diyos, tayo ba ay nagmamahal talaga sa Diyos? Kung maging honest tayo, kung sinabi ng Diyos, okay, kung mahal mo ko, ibig sabihin, susundan mo lahat ng utos ko. Kaya ba natin sundan lahat ng kanyang utos? So, ang sagot doon, hindi. Hindi natin kayang magmahal ng ibang tao. Hindi natin kayang magmahal ng kaaway pag may sumakit sa atin. Hindi natin kayang i-share ang mga alam natin o pagkakilala natin sa Diyos sa iba. Kadalasan, makasarili tayo. Pero pag titignan natin sa utos ng Panginoon, pag naging honest tayo, makita natin, hindi natin kayang gawin. So ibig sabihin, para masunod natin yon, hindi diretso, hindi directly ang pagsunod, kundi kay Kristo. So, ang nangyayari, kung ito yung utos ng Panginoon, ang tanging daan, hindi diretso na gagamitin mo ang sarili mong lakas sa susundan mo. Hindi, kinakailangan, nandito si Kristo, kailangan dito si Kristo para sa Kanya manggagaling ito. So, ang nangyayari, pag nakikita ang 10 utos sa buhay mo, kininong lakas ang nakikita? Sa'yo o kay Kristo? Kay Kristo. So, ang nangyayari, nagsuserve ka as mirror. Salamin. Nagre-reflect ka lang. So, ang nangyayari,
ang nag-glorify si Kristo. So parang yung yung buwan, no? Nakikita natin sa gabi, yung buwan, maliwanag. Pero alam natin, based sa science, sa studies, wala siyang sariling liwanag. Instead, nagre-reflect lang siya ng kaliwanagan galing sa araw. So, ganun din tayo. Nakikita ng mga tao na parang meron tayong kaliwanagan. Meron tayong pagmamahal sa kapwa, meron tayong, ito yung buhay Kristyanismo. Meron tayong faith, meron tayong hope, meron tayong love, napuprove yun. Pero, hindi yun galing sa ating sarili, kundi reflection. So, kinakailangan ang pagsunod natin sa utos or ang pamumuhay natin ng holiness, kinakailangan nagsuserve siya as reflection. Nagre-reflect lang siya galing sa kaliwanagan na kay Kristo. So, ibig sabihin, forever ako nakatingin or umaasa kay Kristo. The moment na umalis ako kay Kristo, nawawala na yung kaliwanagan. Ang nangyayari, ang sarili ko na ang nakikita. At kapag ang sarili ang nakikita, ang nangyayari kadalasan ay self-glorification. Ako ang galing. Kasi ako ang sumunod. Yan. Ako yung malakas. Pero, kinakailangan, ang paraan ng Panginoon sa pagpamumuhay ng holiness is umaasa tayo sa Kanya, sa Kanyang sariling kaliwanagan, para hindi tayo magyabang, para hindi natin sabihin, ako yung magaling. Kasi ang original na design ng Panginoon, kaya niya ginawa ang tao, is para ma-reflect ang Kanyang image. Kung babalik tayo sa Genesis, sa chapter 2, sabi doon, God made man in His image. Ibig sabihin, intention niya na ang imahe ng Panginoon ang magre-reflect sa creation ng Panginoon. Makikita yung talino, yung lakas, yung pagiging strategic, yung wisdom, yung creativity, yung pagmamahal sa kapwa, and so on and so forth, magmamanifest yan. Yan yung image ng Panginoon. So tayo, bilang tao o bilang mananampalataya, kinakailangan nagsuserve lang tayo as reflector. At kinakailangan, para ma-reflect yun, ay lagi tayong umaasa sa grace ni Christ. So, syempre, iisipin natin, paano ko ma-reflect ang grace ni Christ? Kailangan meron din tayong idea sa pagkikakilala kay Christ. So, meron doon yung pagkakakilala kay Christ, yung sa kanyang tinrabaho, sa kanyang sinacrifice, sa kanyang ginawa para sa atin na tayo ay makasalanan at ang kanyang kaaway. At dahil sa kanyang pagmamahal, niligtas tayo. So, yung mga bagay, nagkakaroon tayo ng idea ng pagkakakilala kay Kristo. And the more natin nakikita yun, the more natin nare-reflect yun. So nagre-reflect siya eh. So, kapag nakikilala natin yung gusto ni Christ, at the more na tumitingin tayo sa Kanya, the more na nagre-reflect yun sa ating buhay. So, nagkakaroon tayo ng idea sa ano yung intention ni Christ para sa atin. At the more din natin gustong makilala. Kasi, ang grace ni Christ, si Christ kasi, siya yung fountain of grace. Ibig sabihin, walang tigil ang kanyang grace. Full of grace. Ang tawag kay Christ, full of grace. Ibig sabihin, parang siyang, ano ba yun, yung tubig, galing sa bukal. Tuloy-tuloy. So, kung ang tubig kayang maglabas ng tubig, kung ang sahig kaya, ang bukal kaya nila maglabas ng tubig na tuloy-tuloy, all the more si Christ, ang kanyang grace, kaya niyang tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, ang pagkakakilala natin kay Kristo ay hindi nagtatapos.
lagi tayong may natutunan, may nalalaman, may nare-realize, at the more natin nakikita yon, the more nagre-reflect yon sa ating buhay. Kaya kailangan makita natin na hindi natin pwedeng asahan yung sarili natin. At the same time, no, ngayon I'm going ahead of myself, yung mahalaga na ma-meditate natin yung John chapter 17, yung prayer ni Christ. So, para makilala natin si Christ, ay kailangan malaman natin ano yung laman ng prayer niya. So, ano nga yung laman ng prayer niya? Ang laman ng prayer niya is magkaroon ng unity ang kanyang church, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga binili. Pagka unity, ibig sabihin, yun ang intention niya is yung bilang kanyang tao na united ay magmamanifest ang kanyang imahe as a united people. Kaya hindi tayo nakokontento na tayo lang, 3, 5, gano'n, 6. Hindi. Meron talaga tayong pagnanasa. At yung pagnanasa natin ayon sa pagnanasa ni Kristo. So, ibig sabihin, pag gusto natin lumaki, even yung sa paglaki ng ating numbers ay galing kay Kristo. So ganito yung itsura, no? Pagka tayo ay manalangin, Lord, gusto po ninyo na dumami ang mga makakilala sa inyo. So Lord, dahil sa inyo galing yung grace, nawa po ay gawin ninyo. And yung ganong klaseng panalangin ay ganon din ang panalangin ni Kristo. So pag nakikita natin ang kanyang panalangin, the more tayo natututo sa manalangin. So hindi na tayo, may iba na. Dati nanalangin tayo, Lord, sana magkaroon kami ng pera, o magkaroon kami ng kakainin, o magkaroon kami ng bahay, lupa. Ngayon, nag-iiba na. Nag-merge na sa kagustuhan ni Kristo, sa intensyon ni Kristo, which is ang kanyang kaharian mangyayari dito. Even yung prayer na yon ay hindi based sa ating ideals, kundi sa pattern ni Christ. Even yung panalangin na yon, hindi lang based sa pattern, but also yung strength at manifestation ay galing